Ito na po mga ka-idol, luto na po siya, ang ating tortang talong. Oh. Marinig lang natin yung tunog ng talagang Francis siya. Pero hindi natin matikman dahil nakapuasa pa tayo ngayon. So ito na po ang ating finished product. So gagawin lang tayo ng sauce para mamaya sa iftar, kainan na. Ganito lang po tayo mag-platings mga ka-idol. So ipi-plate natin yung ating naluto na torta. At lagyan natin ng kunting decoration mga idol para sa ating thumbnail. So kailangan pagandahin itong thumbnail natin para makakuha tayo ng mga viewers. So ganyan lang po ang ating presentation. Dito na po yung natin, kasama na po yung sauce. Yung sauce natin mga ka-idol, ano lang yun? Yung soy sauce, lemon, at saka tomato, garlic, at spring onions. Yun lang minimix ko. So, welcome po kayo sa aking episode for today. So, magluto tayo ng tortang talong. So, ibang klase itong torta natin mga ka-idol. So, ito po yung ating ginagamiting talong. So, sa common na torta, iniihaw o kaya pinapakulo ng tubig. Pero sa atin, iba yung style to. So, ganito lang po ito gawin mga ka-idol. I-grate natin yung talong. Ganito lang hanggat siya makawan. Ganito po yung aking gagawin mga ka-idol. Sundan lang po niyo ako sa aking ginagawa ngayon mula dito sa pag-umpisa sa ating preparation hanggang sa pagluto, kung ano ang maging resulta nito sa ating lulutuin. Medyo yung talong mga ka-idol ay hindi siya tigas. Pero ganun pa lang, tutuloy pa rin natin ito siya mga ka-idol. So ganito po ang naging resulta niya. Ito po. So may mga pwede natin gayatin yan. Ganito lang po. Hindi lang gaano katulis yung natin, yung grater natin. Finish, tapos na natin na grate. So mamaya lagyan ito natin ng asin. Lagyan natin ng asin. So damihan natin ng asin. Okay yung kasi hugasan natin yan para lalabasin natin yung katas ng talong. Pipigaan to natin mga ka-idol. Hugasan to natin kung tapos na piga. Labasin lang to yung tubig sa talong. Yun. So tubig, grabe po lang tubig tong talong. Hugasan natin to. So ito, hugasan natin to siya para matanggal yung alat. Kasi maalat to, maraming asin. Isang banlaw lang. So ganito po. Banlawan natin siya. Tanggalin natin yung alat. Baka sobrang alat to. So the same process mga boto, pigaan natin siya. Mawala yung alat. Kaya sayang yung ito, natapos po natin itong hugasan. So ito na po mga ka-idol ang ating mga ingredients na gamitin sa ating pagluto sa ating tortang talong. So ito po ang ating spring onions, black pepper powder, minced garlic, egg, tomato,
At saka itong magic sarap, salt. At ito yung ating baking powder. Gamitin ng baking powder, saka cornstarch. At ito yung ating talong na ginigrit natin. So malinis sa buto, nahugasan na po. So ito yung lahat ng ating sangkap. So okay, ready na ito. I-mix po ito natin mga ka-idol. So ito na po na yung ating talong. Siyempre, ilagay na po natin yung ating tomato. I-mix na po ito natin lahat. Itong ating garlic. So, ito, para sa sauce natin ito gagamitin. So, ilagay natin itong ating black pepper powder. Ito yung ating magic sarap. Para ma-magic ng sarap mga ka-idol. So, yung salt. So, pwede magdagdag tayo mamaya ng salt. Dagdagan lang natin kasi hindi pa natin ma-tsansa. Okay. So, maglagay na tayo ng 2 pirasong itlog. Ganyan lang. Pirasong itlog. At maglagay tayo ng baking powder na 1/2 o as maganda 1 teaspoon. Maliit ng 1/2 teaspoon para tubong-tubo siya. At kung kailangan natin dagdagan, pwede natin dagdagan. So i-mix muna natin. So i-mix natin. So ganito po mga ka-idol ang ating estilo sa pagluto sa torta. So ibang klase ito. Iba yung ibang torta na kasanayan natin na ating iniihaw, binabalatan. Ito, ibang estilo to. So i-try natin tong style na to. Anong magiging resulta? So dagdagan natin ng cornstarch. Parang kinulang tayo sa cornstarch. 1/3. Parang gawin na natin isang cup. So ano lang natin na parang tama na yung sticky niya para pag natin hindi siya magkakahiwalay. Dapat nagpagdikit silang lahat. Ang sarap yung nakadikitan. So ito, ready for fry na to mga para hindi siya magkahiwalay mga ka-idol. Pero kakapit talaga to dahil cornstarch ang linagay natin. At crunchy na crunchy ito. So itong po mga ka-idol, i-deep fry na po natin. So ganyan lang po tayo mag-deep fry. So kailangan po malakas na yung apoy natin. So i-range natin na nasa 180 degrees Celsius yung ating estimated heat. So kailangan siyang malakas para hindi siya madali siyang luto, crunchy siya. So ganyan lang po ang ating sikreto dyan sa pag deep fry ng ating tortang talong. So the same process to mga ka-idol. So pinapakita ko lang po to ninyong dito lang na portion. At yung paglagay natin, yung unang lagay natin, ganun din ang lagay natin sa second batch. The same process yung ginagawa natin. Para hindi ko na ipapakita ang buong lahat kasi lalong tataas yung ating video.
So ito lang po yung ating second batch na dito na po tayo sa patapos na maluto na siya. So ganyan lang po, ito na, patapos na po. Idol, ang ating luto na. Tingnan nyo po yung mukha niya. At mamaya, masusubukan natin ang lasa at ang sarap nito pag kain natin. So, maraming salamat mga ka-idol sa inyong pagpanood at suporta. So kung gusto nyo matutunan po itong ating menu for today, yung ating crunchy tortang talong, so sundan nyo po ako mula sa pag-umpisa sa ating preparasyon hanggat sa pagluto para makuha ninyo ang tamang procedure kung paano ko niluluto, paano ko ang ating preparasyon. So madali lang to, common to nga luto, pero ibang estilo lang to, pero may pagka-modernist na style sa pagluto mga ka-idol. So, bawat magluluto, bawat chef na may kanya-kanyang mga diskarte kung paano niya pagandahin o pasarapin ang kanyang luto. So, ito na po ang ating resulta at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa akin at sa walang sawang suporta. At huwag niyong kalimutan mga kaluto, yung magbakas kayo ng comments kung saan man kayo naroon o kaya ano bang suggestion niyo for the next natin video. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-post na rin ang notification bell para maging updated ko sa bawat video na aking in-upload. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!